Ika-6 na araw namin dito sa Pakistan ngayon at pupuntahan namin ang dentista kung saan sa Pilipinas siya nagtapos sa kanyang pag-aaral. Hi! Ako si Jovi, 12 taon ang kasambahay sa pamilyang Pakistani. Pagkatapos ko naglinis dito sa bahay, naglaba ako tapos naligo na rin kasi pupuntahan namin ngayon ang dentista kung saan sa Pilipinas siya nagtapos sa kanyang pag-aaral. Excited na nga itong amo kong babae kasi tatanggalin na ang kanyang lumang veneers. Ito ang pamangkin ng amo kong lalaki na magmaneho sa sasakyan ngayon, si Jenny, si Madam. Ako at si Sir lang ang pupunta doon sa dentista kasi ang mga bata hindi kami magkasya sa sasakyan. At tingnan nyo ang Pakistan, sobrang ganda at sobrang linis. Bago kami pupunta doon sa dentista ay dumaan muna kami sa isang clinic para magpa-x-ray ang amo kong babae. At nang pababa na kami ng sasakyan para papunta sa clinic kung saan si Madam magpa-x-ray ay mayroong nanlilimos dito at binigyan ni Jenny ng pera. Sobrang natuwa ako sa alaga ko kasi hindi lang mabait kundi mapagbigay din. Naawa kasi daw siya sa matanda. Ako naman pangiti-ngiti lang kasi wala akong pera na maibigay. At nandito na nga kami sa isang clinic kung saan si Madam magpapa-x-ray at tingnan nyo naman yung mukha ng amo kong babae, kinabahan na. Isang nurse itong amo kong babae pero sobrang takot sa x-ray, sa karayom, sa injection. Naku, parang maiihi talaga yan siya sa takot. At ang kinakatakutan talaga ng amo kong babae ay ang MRI. Ilang beses na niyang kinancel yung appointment na MRI niya dati kasi sobrang takot talaga siya. At habang nandyan si Madam nagpa-x-ray, kami namang tatlo dito nag-usap-usap at saka nakita ng alaga ko ang harap nitong clinic ay may shop ng mga sapatos kaya sabi niya pupuntahan daw namin. Pero pagpunta namin dito, lahat naman pang lalaki kaya sabi niya maghanap daw kami ng shop ng pambabae kaya dito naman kami napunta. Pero pagdating namin dito, wala namang magandang sapatos pero merong mga bags kaya napili-pili siya ng bags. Gusto niya bibili ng bag pero maliit man itong napili niya at saka ito lang yung maganda ba pero maliit daw kaya hindi na namin binili at saka tinawagan na din kami ng amo kong lalaki kasi tapos na daw nagpa-x-ray yung amo kong babae kaya nagmamadali na din kaming bumalik doon sa clinic. At pagkatapos ay dumiretso na din kami dito sa clinic kung saan si Madam magpapaayos sa kanyang ngipin. At ang dentista dito ay sa Pilipinas daw siya nagtapos ng pag-aaral ng dentist. Simula 1983 hanggang 1989 kaya ngayon kakausapin natin siya ng Tagalog ay charot lang. Ang sinabi niya dito ay adopted ba daw ako ng mga amo ko. Kamusta ka? Mabuti po, sir. Pagkatapos namin nag-usap-usap, hindi lang ako nakapag-video kasi mahiya man ako mag-video kaagad sa kanya. Kaya nandito kami sa labas, nag-picture-picture, nag-video-video kami tatlo. Pagkatapos, pinuntahan ko sila dito sa loob at ang nakita ko, ayan, binunot-bunot na yung ngipin ng amo kong babae. Parang hindi din naman nasaktan yung amo kong babae dahil sa anesthesia ba. Pero grabe talaga yung forma ng ngipin ng amo kong babae sa ilalim. Yung original niya ng ngipin, lahat pugtod-pugtod ba kaya nahirapan yung anak ng dentist na isa ding dentista. Ako kunin ang mga pira-pirasong ngipin ng amo kong babae sa loob ng gums. As in, sobrang sira talaga daw ng ngipin ng amo kong babae. Kaya pala, hindi makakakain ng maayos ang amo kong babae kasi masakit daw yung ngipin niya. Pagkatapos ng isang oras, ay natapos ding mabunot ang ngipin ng amo kong babae. At pagkatapos, ang milk teeth ko na naman ang tinitingnan niya kung ano daw ang dapat gawin. Pero sabi niya ay huwag na lang daw bunutin kasi sayang. Basta kapag hindi daw masakit ay huwag na lang daw munang bunutin. At pagkatapos, nag-usap sila kung kailan babalik ang amo kong babae. Tapos, picture din kami at nag-usap din kami yung mga experience niya doon sa Pilipinas at masaya daw siya sa Pilipinas pero hindi na daw siya nakabalik simula nung nagtapos siya sa kanyang pag-aaral doon. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.